Tapos wala pala akong microphone. Okay? May plano ang Diyos sa bawat isa. Kaya kailangan maintindihan po ninyo bakit kayo nagsisimba, bakit kayo nag-church, ano ang purpose. Para alam ninyo, kasi katulad ng aking nasabi na sa loob ng 2 milyon mahigit na lumabas buhat sa lupain ng pagkaalipin nung ang bayang Israel ay naalipin, naibigay sa pagkaalipin sa loob po ng mahigit na 400 taon nang sila po ay palayain ng Diyos at lumabas ang Israel na mahigit na 2 milyon. Unfortunately, hindi lahat ay naunawaan kung bakit po sila ay pinaalis ng Diyos o pinalaya ng Diyos. Kaya naman, sa sitwasyon na yan, hindi nila nagawang sundin ang pangako ng Diyos. Hindi nila nagawang tuparin ang mga pagsubok na naranasan po nila dahil hindi nila alam kung ano ang plano ng Diyos sa kanila. Mahalaga na maintindihan natin ang plan of redemption. Ang lahat ng mga bagay ay mayroong pagpaplano. Kaya nga kahit na po yan ay sa paggagawa ng bahay para matibay, kailangan mong pagplanuhan yan. Ang totoo, bago ka pa lamang magpagawa ng bahay, ay tinitest mo na kailangan alam mo, sapat ba ang aking gagamitin na materyales, sapat ba ang aking salapi? Dahil ang Biblia mismo ang nagsasabi na matapos na itayo niya yung bahay na yon at hindi niya natapos, siya ay nagiging katatawanan. Ang bahay na parabolang binanggit ng ating Panginoon Jesucristo ay tumutukoy sa pananampalataya ng isang tao. Kailangan matapos ka, bagamat sinasabi ng Biblia, Jesus Christ, sa Hebrews chapter 12, verse 2, He is the author and finisher of our faith. Pero kung ayaw mong magpatapos sa Panginoon, hindi ka rin niya tatapusin. Maaaring tapusin ang buhay mo. Kaya kailangan maintindihan natin ang plano ng katubusan, yung plan of redemption. Dito po, sa ating slide ay makikita natin at pag-aralan natin sa aklat po ng John chapter 1, verse 1 up to 2. Pwede bang ilagay nyo yan sa Tagalog? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Okay, pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa Kanyang banal na salita. Hindi ko masyadong bibigyan ng detalyadong pagtuturo kung ano po yung Word at ano yung Word was God and the Word was God. Balikan mo yung slide. Meron kasing 3 binanggit dyan. More on, ito po ay tinatalakay ko sa mga midweek service. Kaya kung hindi man kayo makarating ng midweek service, i-record po natin ito, ipa-plus natin yan doon sa group chat natin, makinig naman kayo doon sa YouTube natin. Hindi man lang makaabot ng 10 yung YouTube natin. Kala ko pa naman, mamomonetize na yun. Hindi pala. Diyos ko naman. So, sa pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Siya rin ang pasimula. Sabi riyan, the same was in the beginning with God. Yan. In John chapter 4, verse 5, Tagalog, in Him was life. Nasa Kanya yung buhay. And the life was the light of man. Sa Tagalog nyo na ilagay. Para maintindihan ni Brother Jolie yung iba. Yan. And the light shineth in darkness, and darkness comprehendeth night. It not. Ang sabi riyan, nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Di ba sabi ni Kristo yan? I am the way, the truth, and the life. And no one come to the Father but by me. Nasa Kanya yung buhay. No? At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Hindi nakilala si Kristo. Dumating na ang kanilang long-awaited Messiah, hindi nila napag-unawa. Akala nila,
galing sa kanilang grupo, lalabas ang Messiah. And verse 14, "And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth." John chapter 1, verse 14. "At ang salita ay nahayag sa laman." Ang sabi riyan, nagkatawan tao. Ang tamang translation, ang salita ay nahayag sa laman. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung plano ng Diyos. So, i-define natin ang logos. Ano ba yung logos? The logos ay ang salita ng Diyos. The concept of God. The thought of God. Okay, slide. Dito na tayo sa slide. Para ma-define natin kung ano po ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Dito po sa logos of God. Thirsting for life. The logos that went out of God. And the logos was which the Son of God. Yung logos daw, yung salita, galing yun sa Diyos. At ang logos ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na lumabas. Created by this great fountain of purity, God, as those spirits went out, it created the logos. And it was the body, it was a body. It was in the form of what we are now, which is called in the clearly way, it is speaking it, a theophany. Yun pala yun. Ang logos galing sa salita ng Diyos, galing sa Diyos, lumabas mismo sa Diyos. Nag-create ang Diyos. So tinawag itong theophany. Ano yung theophany? Ang theo means God. Ang phany is manifestation. God's manifestation. Naintindihan po ninyo, ang anak ng Diyos ay lumabas, ito ay nilikha by this great fountain of purity. Ang Diyos mismo ang lumikha, lumabas mismo sa Kanya ito. And the reason, lahat ng attribute ng ating Panginoon Kristo, taglay, lahat ng attribute ng Diyos, tinaglay ng ating Panginoon Kristo. At kung ikaw ay anak ng Diyos, lumabas ka ron, tataglayin mo ang lahat ng attribute ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Pero may nangyari. Bakit hindi natin na imamanifest? At yan po ang ating pag-uusapan dito. Hindi man matapos, habang hindi dumarating ang Panginoon, thy will be done. Sabi ng propeta, it is a body that, next, a body doesn't have the spirit in it. It's a body that waiting for you. Yung theophany na nilikha ng Diyos, itong katawang ito, yan yung katawang naghihintay sa iyo. Tinatawag itong theophany. Yan yung katawang naghihintay. Pag ikaw ay namatay, idadamit sa iyo yon. Bakit? Pag ikaw ay namatay, hindi ka makikita. So kailangan mo ng visible body but intangible, hindi nahawakan. And the reason, pag namatay ang isang tao, idadamit yun. Para makita ka ng mga angels. Dahil ang unang create ng Diyos is a theophany body. Binasa natin kanina. Yung nang kauna-unahan niyang kinreate, yun ang nagsalitang let there be light. Let there be, let there be. At yun ang sinamba ng mga angel na merong tinatawag na visible body. Ganyan ang creation natin. Kaya lang Adam bypass his theophany. Kaya ang tao, pag namatay, idadamit ngayon itong tinatawag na theophany. Naghihintay lang sa iyo yan. Pansamantala, yan ang damit mo. Kaya pag nakakita ka ng multo, nakita mo lang, hindi mo naman kayang hawakan. Actually, hindi mo nga mahuli. Kasi intangible siya. Yan ang create sa atin. Kaya pag namatay ka, nandyan lang yun. Sabi nga nila, nakasabit daw sa langit. Hindi naman literal. Wala naman literal na sampayan din sa langit eh. Nandyan lang yun, idadamit sa iyo yun para makita ka. At yung mga namatay, nagkakakitaan din sila. Pero iba pa yung tinatawag na glorified body. Bukod pa po yun. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven.
Kapag daw ito ay namatay na, katawang ito, natunaw na. Next slide. Hindi, yung 2 Corinthians, ilagay mo lang doon. Nandyan ba? Okay. 2 Corinthians chapter 5, makinig kayo. Yung tainga nyo ay ipakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. For we know, 2 Corinthians chapter 5 verse 1, for we know, sapagkat nalalaman natin kung masira ang ating bahay. Ibig sabihin, nabulok na ito, namatay ka na, ng tabernakulong ukol sa lupa, itong katawang ito, mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi ganawa ng kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Kaya pag namatay ka na, babalik ka sa lupa, dahil galing ka sa lupa, pero may naghihintay sa iyong katawan na nandun sa langit, idadamit sa iyo yan. Ganyan ang kalagayan ng tao once na namatay. Mga kapatid, 2 Corinthians chapter 5 verse 2, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nagnasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Yan ba ang ninanasa natin, mga kapatid? Ang katawang lupang ito, walang koneksyon ito sa Diyos. Tandaan po ninyo. Ang ating 5 senses, itong tinatawag na 5 senses, which is see, hear, taste, smell, ano pa yung isa? 5 po yan. Yan po ay walang koneksyon sa Diyos. Ito pong 5 senses na ito, ang koneksyon nito ay dito sa lupa. Ang may koneksyon sa atin sa Diyos, walang iba kundi ang ating espiritu. Ang ating kaluluwa. Pero hanggat hindi yan naboborn again, mananatili, wala po yung connection. Kaya kailangan, you must be born again. Yan ang plano ng katubusan, mga kapatid. Verse 3, if so be that being clothed, we shall not be found naked. Sabi niya, tunay na kami na sa tabernakulong ito'y na kung mabihisan niya kami niyaon, hindi kami masusumpungang hubad. Ang iglesia ng Laodicea ay hubad. Mga kapatid, yan ay tumutukoy sa espiritual. Kaya kahit tayo, kailangang madamitan tayo ng katuwiran ng Diyos. As the matter of fact, ang idinadamit sa mga bride ay walang iba kundi fine linen. Galing doon sa flax seed na itinatanim. At pag ito ay 100 days na ihaharvest, ibibilad sa initan, pupukpukin, susuyurin, dadaan sa weaving, sa spinning, weaving, then makakaproduce ng sinulid para tahiin niya ang kanyang damit. Ang haba ng proseso niyan. Kaya sa tuwing umaattend ka ng gawain ng Panginoon, kumukuha ka ng sinulid, iniipon mo ang sinulid na ito, and then ina-apply mo sa buhay mo hanggang ikaw ay hindi na masumpungang hubad sa harapan ng Panginoon. Ngayon, kung gusto mo lamang ay pumunta ka ng Diyos, ang marinig mo yung gusto mo lamang, mga kapatid, kasi ito, pinupukpuk talaga itong sinulid na to bago maging sinulid, hindi ka makakaproduce ng magandang sinulid. Madaling maputol na sinulid. Verse 4, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for what we hold will be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Ano riyan? Tunay na kami, nasa tabernakulong ito'y nagsisibik at nabibigatan. Hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kabibihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Tingnan mo, mas gusto pa ni Pablo na siya ay mawala na sa mundong ito. Gusto na niya, ninanasa niya, madamitan siya ng katuwiran ng Diyos. Kasi pag namatay ang isang tao at ikaw ay ligtas, yun ang idadamit sa iyo. Pero ang tao, ang idinadamit natin, temporal, mga kapatid ko. Temporal lang yan. Nagtatrabaho tayo para magkaroon tayo ng magandang damit. In spiritual matter, gusto natin kung ano yung gusto nating idamit na hindi naman umaakma sa atin.
Pag tayo, at the day of reckoning of God, anong nangyari kay Abel? Ay kay Adan? Hubad sila, nagtago sila. Mga kapatid. Kasi nagtahi sila ng dahon ng igos, which is hindi naman yon ang appropriate, hindi yon ang provided way ng Diyos. Ang provided way ng Diyos, kailangan magkatay ng isang inosenteng kordero at babalatan at yun ang idadamit sa kanila, which is the type of our Lord Jesus Christ. Si Kristo mismo yung binanggit kanina na siya yung salita ng Diyos na nahayag sa laman. So si Kristo pala ang kailangan nating suotin at kailangan nating idamit upang hindi masumpungan na tayo ay hubad. Yan ang ninanasa ng mga unang mananampalataya. Now he that hath wrought us from the selfsame thing is God. Verse 5, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Tingnan po ninyo, may paunang ibinibigay sa atin eh. Ngayon ang gumagawa sa amin ng bagay na ito, bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo. Ang gumagawa sa iyo, ang Diyos, tandaan mo. Kailangan mo lang ipasakop yung sarili mo. Ano sabi ng Panginoon? Come unto me that ye are heavy and laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, because I am meek and nothing. Ano yun? Ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, sabi niya. Kailangan ipapasakop mo. At pag lumapit ka sa Diyos, totally surrender. Ang sabi niya, deny yourself. Kailangan ang lubusang pagtanggi natin. Kasi bahagi ng plan of redemption yan, na kailangan ipasakop natin lahat. Okay. Next slide. Thirsting for life. Now, when God was in theophany, which was Christ in the making, ang Diyos ay nasa theophany, at sa pamamagitan ni Kristo, siyang gumagawa. Then, the theophany become flesh and dwelt among us. Then that was to redeem. He came from there down through this to redeem this creature, give it life, and take back into eternal one. See? Ang Diyos daw, saan yung theophany, which was Christ in the making. Sa unang tipan, sa bago pa lamang magsimula ang creation, may theophany ang Diyos. At yun yung nagsasalitang, let there be, let there be. Ngayon, sa panahon ni Moses, merong burning bush, merong pillar of fire, merong pillar of clouds. That is a theophany of God. Kasi wala naman talagang pwedeng makakita sa Diyos eh. Sino mang taong makakakita sa Diyos, mamamatay siya. Lahat ng iyon ay anghel ng Panginoon. In the form of theophany, nagre-represent. Mga kapatid, ngayon, sa huling panahong ito, ang Diyos was in theophany. When God was in theophany, ang Diyos daw, nung siya ay nandun sa theophany, which was Christ, si Kristo pala ang manifestasyon ng Diyos. Kung noon ay lumilika ng pillar of fire, si Kristo ay kanyang nilikha upang kanyang tahanan. Siya ang magre-represent ng kabuuan ng imahe at larawan ng Diyos. The fullness of Godhead bodily. Nanahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Upang ano? Upang matubos ang lahat ng nilalang sa mundong ito. Yan ang plano ng redemption ng Diyos. Nahulog ang tao sa kasalanan, kailangan tubusin. Of course, gagamit ang Diyos ng vessel through our Lord Jesus Christ. Next slide. And when he had the other night, God in the beginning was a spirit. Ang Diyos ay espiritu. Walang makakita sa espiritu. Parang hangin yan. Pneuma. And then, from God went out the Logos. Or the theophany. Buhat sa Diyos, lumabas ang kanyang theophany. Yun ang pinuri ni na Lucifer before the fall of Lucifer. Yun ang pinuri ng mga anghel. Yung theophany of God. Siya nagre-represent. Yan. Which was form of a man, called the Son of God, prefigure.
Prefigure, ibig sabihin, darating ang isang panahon na yung pala, mga kapatid, yung logos na yon ay magre-represent pala sa ating Panginoon Kristo. Yung theophany na yon. He come in earth in the body of flesh even before He came in Jesus Christ. Now, swallow not that once, brother, I'll prove it to you. Patutunayan ko yan sa iyo. Sabi ng propeta. Okay? Okay. Summary of the Logos of Word. Next slide. Christ in the making. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ano ang ginagawa ng Panginoon Kristo? Pertaining sa redemption story. Sa pagtubos. Tandaan nyo, ang Diyos ay infinite. Pag sinabing infinite, He knows all things. Alam niya ang lahat ng bagay. Siya rin ay omniscient, omnipotent. Mga kapatid. May limitasyon ang ating Panginoong Kristo. Agree ba kayo doon? Hindi papayag ang ibang kasamahan natin na may limitasyon ang ating Panginoong Kristo. But the Bible said, sa Matthew chapter 24, nagtanong ang kanyang mga disipulo, Panginoon, kailan po ang iyong pagbabalik? Ipinaliwanag ni Kristo sa Matthew chapter 24. In-enumerate niya, magkakaroon ng lindol, digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, kaharian sa kaharian, datapat hindi pa ito ang wakas. Hindi sinagot ni Kristo, sabi niya, kahit ang anak ng tao, siya yun. At kahit ang mga anghel, walang nakakaalam sa panahon na yan, kundi ang Ama lamang na nasa langit. So, hindi lahat ng bagay alam ng Panginoon. But in Christ, complete in Him, regarding sa salvation, the plan of redemption, kompleto yun. Taglay-taglay ni Kristo yun. The 7 redemptive names of God. Na kay Kristo po yun. The fullness of Godhead bodily, hindi ibig sabihin, lahat ay alam ng Panginoon. No. Nagkakamali sila ng pagkaunawa nila. Ang nalalaman ng ating Panginoon Kristo, yung kabuuan regarding sa plan of redemption. Diyos lamang ang tanging nakakaalam kung kailan ang pagbabalik. Pero alam ng Panginoong Kristo ang plano ng katubusan. Alam ba natin ang plano ng Diyos? Mamaya, i-discuss ko. Kasi hindi naman talaga alam natin kung ano ang plano. And the reason, marami tayong mga sufferings and trials na pinagdaraanan. Okay, theophany. Summary of the Logos of God. That is a theophany. Logos, Son of God. Son of God prefigure. Ano pa? Word, body. So, ang meaning ng theophany, theos means God. Phaneia is the body. God manifestation. God's body. Yan po ang kahulugan yan, mga kapatid. Ang hirap, sabi ko, palagyan nyo ng battery yan eh. Malamang matapos ako rito, 4:30 na. Dahil yung orasan. Okay. Okay, ito naman yung quotation ng propeta. Logos, the word. Ang ibig sabihin ng logos o salita, thought or concept. Nasa isip mo. May pinaplano si Brother Julie, nasa isipan pa lamang niya yon. Ang isa pang kahulugan ng logos, thought express. Nag-isip si Brother Julie, ngayon ay sinalita niya. Nasa isipan niya, gusto niyang kumain ng Jollibee mamaya, sinabi niya, kakain ako ng Jollibee mamaya. That is a thought express. Sabi ni Brother Branham, now we can see this association with the Word. He is the Word. Who is He? The Word in His name. In John 1:1, where it says, in the beginning was the Word, the root from which we got our translation for word is logos. Yan ang ibig sabihin ng salita, logos, which means the thought or concept. Yung kaisipan o yung konsepto, yan pala ang ibig sabihin niyan. Next, logos, word, thought or concept, or thought express. Salitang nahayag.
Okay. It has the double meaning of thought in his speech. Magkahulugan. Dalawa po ang meaning. Mga kapatid, double meaning ng kaisipan o yung sinalita. Now, a thought express is a word. Yung nasa isip na sinalita, yun ay salita or words. Isn't the wonderful and beautiful? John said, the concept of God was expressed in Jesus Christ. Makinig kayo, yung concept ng Diyos, yung kaisipan ng Diyos, inihayag niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan po niyo? Kaya two Lords kami ni Pastor Ambit, Brother Alan. Okay. Tuloy. Next slide. Redeemer. And then, redeem. Yung bilog pong yan, i-illustrate natin as a mind of God. Nasa mind of God, merong redeemer. Bakit merong redeemer sa kanyang kaisipan? Bakit merong manunubos? Dahil merong tutubusin. Sa kaisipan ng Diyos, tapos na lahat. Alam ng Diyos, mahuhulog si Adan. Alam niya na matutukso si Eva. Alam niya na si Brother Julie, lalaki na may mga bisyong ganito. Alam niya yon. Alam niya si Brother Alan, yung buhay niya. Alam niya ang buhay natin. Na tayong lahat ay nagkasala according sa Romans chapter 3 verse 23. Walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil mahal niya ang tao, merong redeemer. Tutubusin ng Diyos sa kanyang kaisipan. Mga kapatid, so yan yung plan of redemption. Yan yung logos or word. Next slide. Thought or concept. Yan. Naintindihan po ninyo, sa plano ng Diyos, yan yung plan of redemption. May redeemer at may redeem. Sino yung redeemer? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ang redeem? Which is the bride of Christ. Sila yung i-redeem. Yan ang logos o salita ng Panginoon. Yan ang thought or concept. Yan ang nasa isipan ng Diyos. Revelation chapter 13 verse 8, in all that dwell upon the earth shall worship Him. Brother Jolie, sino yung worship Him? Lahat daw ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Sino yung Him? Ha? Si Kristo. Okay. Whose name are not written in the book of life? Lahat ng nananahan sa lupa ay sasamba sa Kanya na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sino yan? Yung Him. That is Antichrist. Ulitin ko, lahat ng nananahan sa lupa ay sasamba sa Kanya na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ulitin ko, lahat ay sasamba sa Kanya na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So yan pong Him ay walang iba kundi Antikristo. Sasamba sila sa Antikristo. Ang dami niyan. All upon the earth. Sasamba sila sa Antikristo. Ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Of the Lamb. Of the Lamb is slain. Kailan pinatay? Before. From the foundation of the world. Meron talagang mga tao na sasamba sa Antikristo na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay bago pa itinatag ang sanlibutan. In the mind of God, tapos na yan. Pinatay na. Pero kailan ba naganap kailan natupad? 2,000 years ago. Mga kapatid. And then, next, Ephesians chapter 1 verse 4. According as He had chosen us in Him
before the foundation of the world. Kailan ka pinili? Kahapon? Nung tumanggap ka? Hindi. Before the foundation of the world, pinili ka na. You are predestined. Ito yung ating tatalakayin, Pastor. Hopefully, magkaroon tayo ng tibay at lakas ng loob kung kailangang buksan natin ito sa kanila. Yan yung plano ng katubusan. According as He had chosen us in Him. Pinili na tayo before the foundation of the world. Kung sinabi ni Pastor, ilagay mo yung pangalan mo sa aklat ng... Sulat mo ha, ngayon ay naisulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sinungaling na, Pastor, yun. Kasi before the foundation of the world, nakasulat na yung pangalan mo doon. Pinili ka na ng Diyos, mga kapatid. Na ano? That we shall be holy and without blame before in Him in love. Upang ikaw ay maging banal, walang kapintasan sa Kanyang harapan at ng pag-ibig. Ganyan po ang pagka-design sa tao. Pero dahil nga ang tao'y nahulog, na wala ang kabanalan, ibinabalik tayo ron. Sa pamamagitan ng pagkatubos ng ating Panginoon Kristo. Kaya hindi ka basta umattend lamang. Mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos habang nakikinig ka at inia-apply mo sa buhay mo, you are washing by the water of the Word. Ephesians 5:26. Ang panlinis sa iyo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi ng aklat ni John sa 1 John chapter 1, verse 7, if you are walk in the light, because He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood, ang dugo ng ating Panginoon Kristo, the blood of our Lord Jesus Christ, cleanseth all our sins. Kapag ikaw ay nagpapatuloy na lumalakad sa liwanag, lumalakad ka kay Kristo, nililinis ka sa pamamagitan ng dugo. Kung tumitigil ka, ayaw mo na magpatuloy. Hindi, nakikinig pa rin kami. Sarili mong pangangatwiran yan. Dahil sa Diyos ka dinadamitan ng salita ng Diyos. Sa Diyos ka pinupukpok para ikaw ay maging pagkain. Ikaw ay magiging galapong. Sa Diyos ka ibabind ng olive oil, which is the Holy Ghost. Paano ka magiging pagkain? Kung ayaw mong magpatuloy ka. Mabubulo ka. You are rotten, mga kapatid. Kailangan tuloy-tuloy. Ganap kasi ako ng church na hindi ganyan. Kailangan lahat perfect. Wala pang ganon. Wala pa, mga kapatid. As long na nandito pa tayo sa lupa, nasa conveyor tayo ng Panginoon. Inaayos ang bawat isa sa atin. Okay. Predestination by foreknowledge. Romans chapter 8, verse 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brethren. To whom? Alam ng Diyos yan. He did foreknow, paunang kaalaman. May paunang kaalaman ng Diyos, mga kapatid. He also did predestinate. Kaya nung alam ng Diyos, itinalaga ka. Hindi mo naman alam eh. Kaya ba't nandito ka sa loob ng church? May paunang kaalaman ng Diyos, hindi kagaya natin. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Dating salbahe si Sister Susan, alam ng Diyos, magiging mabait siya. Hopefully, talaga naman mabait si Sister Susan, di ba? Alam ng Diyos yan. Kaya naman siya itinalaga na to be conformed to the image of His Son. Pinili ka ng Diyos, alam ng Diyos yun. Inilagay ka niya sa kanyang programa. Itinalaga ka niya, bago pa lamang itinalaga ka na ng Diyos. Upang maging kawangis mo ang kanyang bugtong na anak. Upang siya ang maging panganay sa lahat ng nilalang. Ephesians 1:5. Having predestinated us, lagay mo na sa Tagalog, as unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ano raw? Itinalaga niya ng una pa. Hindi kahapon, hindi nung isang linggo, nung nakaraang buwan, hindi nung tumanggap ka. Una pa lamang, itinalaga ka na. Saan? Pagkup-kup, adoption.
kinupkup ka na, inampun ka na, tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesu Kristo sa ganyang kanya, ayon sa minagaling na kanyang kalooban. Kapatid, pwede kong sabihin sa inyo yan, ikaw ay tinalaga na, pero kailangan kong sabihin sa inyo, ano yung proseso ng pagtatalaga? Ayaw ko naman bula-bulahin kayo, oh, ikaw brother, Julie, tinalaga ka before the foundation of the world. Tapos yung buhay mo, hindi ka naman makalakad ayon sa salita ng Diyos dahil hindi naman sinasabi kung paano yung pagtalaga. Or else, uunti naman yung member mo pag gagano na ang kuwan. Ayan o ngayon. At least kaunti lang ang pananagutan mo sa Panginoon, di ba? Mas maraming problema. Kaunti lang problema. Walang membro, problema ang pastor doon pag gano'n. Okay. Next slide. He is infinite. He is omniscient, omnipresent. Therefore, He knows all things. He can be present everywhere. Okay. Sabi riyan, that's the way He predestinated us by foreknowledge, not because He desired that this person shall be saved and this one lost, but He knew who saved, be lost, and who will be saved. Yan ang problema ng Calvinist theory. Sa Calvinist theory, pinili si Brother Jolie para maligtas, pinili naman si Brother Alan para mapahamak. Kasi sabi nila sa Roman chapter 8, I love Jacob but I hate Esau. Kaya pinili si Brother Joling maligtas, alam ng Diyos. Mga kapatid, tatanggapin niya ang Panginoon Jesucristo, lalakad siya na may kabanalan, ipasasakop niya ang kanyang kalooban. Alam ng Diyos na itong si Brother Alan ay hindi talaga tatanggap. Alam ng Diyos yan. Before na ipanganak ka pa lamang. Kaya sabi ng Biblia, I love Jacob but I hate Esau. Bakit? Alam ng Diyos. Pahahalagahan ni Jacob ang pagkapanganay. Kahit sa pamamagitan ng pandaraya, kailangan makuha ko ang pagkapanganay. Alam ng Diyos na si Esau o si Esau ay ipagpapalit sa isang tuhog na Esau ang pagkapanganay. Mahalaga kay Jacob. Mga kapatid, mahalaga sa kanya yon, yung pagkapanganay. Pero hindi pinahalaga ni Esau. Ibininta niya. Sabi niya, isang araw, nagugutom ako. Jacob, benta mo muna yung pagkapanganay ko. May gawain tayo, Sister Nalyn. Ay, may tinda pa po akong Esau. Halimbawa, ganun. Halimbawa lang. Nantok na kasi kayo eh. Gumpisa pa lang ako. Next slide. Therefore, by His foreknowledge, He can predestinate. Dahil sa kapaunang kaalaman ng Diyos, then, itatalaga ka ng Diyos. Ganun po yun, mga kapatid. And He makes everything work to His glory. Lahat ginagawa ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. That what His attributes are doing, displaying to His glory. Yan pala ang purpose ng Panginoon, para i-display ng Diyos yung kaluwalhatian sa buhay mo. Hindi mo naman alam. Sabi ng propeta, one vessel of honor, one vessel of dishonor. Isang kasangkapan sa ikapupuri at ang another kasangkapan para hindi sa ikapupuri. But it's God's that make it. Ang Diyos pa rin ang gumagawa niyan. Not Him that will it or Him that run it, but God that show it mercy. Alam ng Diyos eh. Yung ikaw ay para isang kasangkapang sa ikapupuri at ikaw ay kasangkapang hindi sa ikapupuri. Alam ng Diyos, pero hindi mo alam. Kaya may programa ang Diyos dyan. Yan ang aral ng predestination by foreknowledge. Na tinanganan ng mga Armenian ni Armenius Jacobus. Kinukontra niya yung aral ng Calvinist na pinag-ugatan ng Baptist, once you are saved, always saved. Tama yon. Pero problema nila, ligtas naman na tayo kahit mag-inom tayo, kahit ganito. Ligtas naman na tayo. Sa end time, maraming ganyan.
Ligtas naman na tayo. Hindi mo na kailangan turuan, pastor, ng malalalim na bagay sila. Ligtas na yan. Sigurado ka? Eh kung may mararapture sa church, pasalamat kung may ilang makakasama, di ba? Naniniwala ako, ligtas tayong lahat. Pero hindi tayo lahat kasama sa rapture. Many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero kaunti ang pinili. Maraming ligtas, pero kaunti ang rapture. Hindi ko naman pwedeng itukoy na si Brother Julio ay mararapture, tayo ay ma-leave behind. Wala na. Habang tayo ay nagpapatuloy, mga kapatid, hindi mo pwedeng hatulan ng isang tao. Kung yang tao na yan ay napakabagal ng paghakba ngayon, kung yan ay nagpapatuloy, tandaan po ninyo, ang isang taong nagpapatuloy, tandaan po ninyo, ang kuhol. Sino nakakita ng kuhol? Alam niyo yung kuhol? Snail in English. Ang bagal niyan, Sister Susan, nakapasok pa sa arko ng kaligtasan. Hindi pabilisan ang paglilingkod sa Panginoon. It's about endurance. Kailangan meron tayong endurance. Mahalaga yan. Kapatid, ako'y natutuwa dito kay Sister Baladay at kasamang kanyang dalawang Maria. Nasa isang Maria. Okay. Genesis 1:1. Ito na yung umpisa. Genesis 1:1. Sunday school pa lang ito, mga kapatid. Meron pa tayong main service talaga. Kung mag-alas 10 na. Okay lang? Okay, sige. Pang-ilang slide na ba ako? Kasi pag itong hindi ko natapos to, malamang sa linggo, babalik si Pastor Ambit, si Sister Janet dito. Kasi kailangan matapos eh. Ito yung beginning of the physical creation. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, "Let there be light," and there was light. That is a physical creation, the beginning of physical creation, mga kapatid. And then after that, the fall of man. Yung pagkahulog ng tao. Genesis chapter 3, 9-11, "And the Lord God came unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden. I was afraid because I was naked and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree where I commanded thee that thou shouldst not eat? Kasi mayroong batas na inilagay sa kanila. Nung create ng Diyos ang tao, inilagay sa halamanan ng Eden. Mga kapatid, merong batas na inilagay sa kanila. Na yon ang mag-govern ng kanilang buhay. Batas ng Diyos yun. Kahit napakaraming pagkain doon, kahit anong dami mong pagkain, katulad ng kalagayan ni Adan, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Kasi kung wala kang salita ng Diyos, wala ka pang ugnayan sa ating Panginoon. Kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Bakit? Meron kang inner man na ang kanyang pagkain. Yung spiritual mo, ang pagkain yan, spiritual food. And the reason sa panahon natin, ang kailangan mong pagkain is spiritual food in due season. Why? Ang iglesia ng Laodicea, maraming pagkain, pero sabi ng Panginoon, basura ang kinakain mo. Kailangan meat in due season. And the reason ng mga eagle, pag kumain yung dugo mo, dugo pa. Madugo. Kaya ang pagkain natin is a bloody word. Hindi panis. Hindi pangat. Pangatlong init, pang-apat na init. Ganun. Laging bago. Genesis chapter 3, verse 12-14. And the man said the woman, nahulog na sila sa kasalanan, whom thou gavest to be with me, and gave me the tree that I did. Normal sa tao yan. Yan ang resulta ng fallen nature. Nung hinarap ng Diyos, si Adan, Adan, anong ginawa mo, abat kahubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa iyo? Ano ang sabi ni Adan? Opo, Panginoon. Ganon ba? Hindi. Nangatwiran agad si Adan. Yung babae kasing ibinigay mo sa akin binigyan ako
Di ba ganyan tayo? Normal sa atin yan kasi nasa fallen nature. Ba't hindi nga pala umaatin si Brother Julie? Kasi ikaw daw pastor eh. Normal yan. Kaya naiintindihan ko kayo kung bakit. Nasa fallen nature, pero kailangan matubos ka. Kaya yung sinisisi niya, yung babaeng ibinigay mo sa akin eh. O tapos hinarap naman ng Panginoon yung babae. Anong ginawa mo babae? Ito eh. Itong serpenting ito eh. O di hinarap yung serpente ng Panginoon. Anong ginawa mo? Wala. Wala pa naman, wala siyang maituro. Di ikaw ha? Simula ngayon, yung tiyan mo ang iyong panglakad, ang pagkain mo alabok sa buong buhay. Kaya siya naging ahas. Yan ang fallen nature, mga kapatid. Pero si Kristo hindi ganun. Nung nandirito si Kristo, hindi siya nagturo, mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon, ibalik tayo doon sa original. Dahil si Adan hindi dapat ganun. Kaya lang, bunga yun ng fallen nature na hindi siya aamin. Magdadamay muna siya. Di ba? Tayo rin. Hindi tayo aamin. Kilala niyo yung Hitler ng Uganda? Merong kasabihan, Hitler ng Uganda, si Idi Amin. Kaya doon naman sa atin daw, Hitler ng Pilipinas, sa Ilocano, Idi Amin. Ganon din tayo, hindi agad tayo basta umaamin. Ano ang resulta ng pagkahulog ng tao? The fall of man. I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire to be thy husband, and shall rule over thee. Yan after the fall. Kailangan ang babae magpapasakop na sa kanyang asawang lalaki. After the fall. At yung babae, sinumpa ang kanyang sinapupunan. Meron na ba silang menstruation noon? Meron ngayon. Pero hindi katulad ngayon, monthly. Mahirap sa mga babae yan, di ba? Meron pang nahihimatay. Pag dumarating ang ganong dalaw nila, pati sa panganganak, wala namang nung ikaw nanganak ka, doon sa dalawa mong anak, nasaan ang isang yun? Nakaselfie ka ba? Wala. Siguro todo ang sumpa mo kay Arthur. Kaya dalawa lang naging anak niya, di ba? Mahirap yun eh. Pero yung iba naman, sumusumpa, joke only, pang 15 na yung anak. Pag naglakad, parang escalator. Pero ibig sabihin, mga kapatid, bahagi ng sumpayan. Ang isang babae, pag nanganak, may kasabihan, ang kanilang paa, yung isang paa nila nasa hukay. Totoo yun. Kaya yun ang sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15 o 2:14. Manganganak, sabi riyan, ililigtas ka ng iyong panganganak with sobriety. Sa pamamagitan ng iyong hinahon. Mga kapatid, at pagpapasakop. Genesis 3:17, unto Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eat of tree of which commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow thou shalt eat of it in the days of thy life. Sumpain ang lupa, Adan. Sabi, dahil sa iyong ginawang pagdinig sa iyong asawa, sumpain ang lupa. At sabi riyan, sa hirap at pawis, kakain ka sa iyong buhay. Yan ang reason kung bakit pati ang lupa, ang earth, ay kailangang tubusin. Naging bahagi siya ng sumpa. At ang katawan natin ay may lupa. 30% ay lupa. Alam niyo ba yon? 70% ng ating katawan ay tubig na type ng earth. 70% ang katubigan. 30% ang kalupaan. Kaya tingnan mo, yung katawan natin, habang tumatanda, babalik tayo sa lupa. Kaya pag ikaw ay tumatanda na,
Paedad mo ng 60, 70, 80, buhay ka pa, hanggang 90, nabubuhay ka pa. Hindi ka na amoy pinipig, amoy lupa ka na. Realidad yun. Yung bata, mabango ang amoy ng bata, di ba? Pero, Diyos ko, pag ikaw ay may edad na, kaya tudod ka, pabango ka, naku, sama ng amoy talaga. O naghalo yung amoy ng lupa at amoy ng pabango. Kaya tingil-tingil mo yung pabango ha. Pabango, hayaan mo na. Ganun talaga eh. Okay, the beginning of the new creation. Yan, ito na. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yan ang beginning ng new creation. Ano yung new creation? Yung unang creation, wala fall. Hindi nalikha ang tao in the image and likeness of God. Naintindihan po ninyo, hindi na-fulfill ni Adan ang paghahari in the millennium ng kanilang honeymoon ni Eve. Nakasingit ang kaaway. 930 years lang ang buhay ni Adan. Na supposed to be ay 1,000 years yung kanilang honeymoon dito, sa mundong ito. Sino ang magpupulfill? Ang ating Panginoong Kristo at ng kanyang bride. Kaya maghahari tayong kasama ni Kristo in the millennium. Pero, bago ka maghari sa millennium, may binanggit sa bawat iglesia ng kapanahunan, He that overcometh. He that overcometh. Kaya kailangan nating managumpay, mga kapatid. Kailangan ipanganak muli tayo. New creation. Si Kristo ang panganay sa lahat ng nilalang. And then tayo rin ay mga anak ng Diyos. Dito, ipupulpil ng ating Panginoong Kristo. Magki-create, ipapanganak ang mga anak na lalaki at anak na babae sa imahe at larawan ng Diyos. Christ in the making. Ang Diyos ang gumagawa through Christ. Kasi ang Diyos pa rin ang gumagawa through Adam. Kaya lang, nahulog ang tao sa kasalanan. Kaya natigil ang paglikha ng Diyos. Ang kaaway na ang gumawa. Mga kapatid, sa ating panahon, through Christ, tuloy-tuloy ang paggawa ng Diyos. Di ba binanggit ko kanina, ang Diyos pa rin ang gumagawa? Ayon sa kanyang minagaling. Ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Papaliwanag ko sa inyo yung relasyon natin mamaya. Okay. Acts chapter 2 verse 22. God redeemed through Christ. Tutubusin ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Ang Diyos pala, sabi niya, kayo mga taga-Israel, pakinggan nyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng gawang makapangyarihan at mga kababalagan at tanda ng ginawa ng Diyos. Sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Ang Diyos ang gumagawa through Christ. Kaya sabi ni Kristo, hindi ako gumagawa ng mga bagay na ito. Ang Diyos na nakatira sa akin, siya ang gumagawa nito. Tapos ngayon naman, ang mga Kristiyano, lalo mga lingkod ng Diyos, ang claim nila, sila ang nakapagpagaling. Never na-claim ni Brother Branham yan. Kasi ang relihiyon niya yun ay pinupolitika na lamang. Kino-commercialize pa. Mga kapatid, mapanood mo sa TV kung paano nila i-commercialize yan, hindi ba? Hindi kami, hindi tayo ang gumagawa, ang Diyos. Kung meron mang nagawa ang isang, may nagawa man, halimbawa na ipag-pray mo at gumaling, hindi ikaw ang nagpagaling doon. Ultimo yung doktor na hindi nananampalataya, sabi niya, kami instrumento lamang ng Panginoon. Mga kapatid, okay. Ito yung quotation ng propeta. Then later on, when we got through in the sermon that went out west, and when the angels of the Lord appeared unto there for the 7 seals, and it went up into the air, which we have the picture of,
it here and around. Over the country, there was the standing there, still weak, with the supreme authority, his head of the church, his head of the body. There is nothing like him anywhere. Ito yung nakita ni Brother Branham doon sa Sunset, Arizona. Yung cloud, yung mystery cloud, mga kapatid. So, he made all things, a thinking man's filter. He made all things by himself. Lahat ng bagay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang sarili. He made all things for himself. And without he, there wasn't nothing made. Kung wala ang ating Panginoong Kristo, walang creasyong magaganap. Bakit? Nakita ng Diyos, nahulog ang kanyang unang Adan. Pero nakita rin niya, dahil may foreknowledge siya, na nagumpay ang ikalawang Adan, which is our Lord Jesus Christ. And the reason itinuloy niya ang creation. Sabi ni Brother Branham, he was the one who revealed the entire secret of the whole plan of God. Sino? Ang ating Panginoong Kristo ang maghahayag. I-reveal niya ang kabuuan ng hiwaga ng buong plano ng Diyos. Walang ibang tao na nakapaghayag niyan. Walang tao na nagtaglay ng 7 redemptive names of God in the Old Testament. The 7 redemptive names of God was manifested in different person. Jehovah Jireh, Genesis chapter 22 verse 4, kay nino naganap? Kay Abraham at kay Isaac. Pero sino ang tunay na Jehovah Jireh? The Lord will provide a sacrifice, ang ating Panginoon Kristo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Siya yung fulfillment, type and shadow yung Old Testament ng Jehovah Jireh. Naganap in the time of Adam, in a partial time, pero kay Kristo kabuuan. Jehovah Rapha, Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord, I am the God that healeth all disease. Tumitingin sila doon sa krus, sa tansong krus na yung sign ng kaya may doktor na may yung mercury, gumagaling sila ron. Pero pinag-iba na yun eh. Tinawag na nihustan. Pag tayo'y tumingin kay Kristo sa krus, yun ang kagalingan natin. Ginampanan ni Kristo yun. I am. Sabi ng Biblia, I am God that heal all disease. Ginampanan ni Kristo yun. By His stripe. Isaiah 53. We are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Ginampanan lahat yan. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Sidkino. The 7 redemptive names of God. Kay Kristo po yan, na-manifest niya lahat yung kabuuan ng attribute ng ating Panginoon. Siya ang nag-reveal the entire secret, whole plan of God. Si Kristo lang. Walang tao in the Old Testament na nakapaghayag niya. Bagamat ito'y naihahayag sa iba't ibang tao, mga kapatid, pero yung kabuuan, hindi na ihayag sa kanila yan. Tanging si Kristo ang maghahayag ng kabuuan ng plano ng Diyos. Nagkakatay sila ng kordero, pero ginagawa lang nila yun. Hindi nila halos maunawaan. Mga kapatid. Pero si Kristo, ipinahayag niya yan. Kaya sa ating panahon, mapalad tayo. Dumating ang Panginoong Kristo, may mga apostol na nagpaliwanag ng malalalim na aral ng Panginoong Kristo. Mga kapatid. Isang beses lang nag-quote si Pablo, do this in remembrance of me. Pero lahat ng itinuro ng ating Panginoon, ini-expound ng malalalim ni na Pedro, ni na Pablo at the rest of the apostles. Sa ating huling panahon, maghahayag muli ang Diyos ng mas malalalim na hiwaga, the manifestation of the full word. Kaya gumamit ang Diyos ng isang propeta. Dapat ang manggagawa, hindi quote-in-quote na parang parot na ibon. Dapat mayroon siyang clear understanding sa mensahe ng propeta. Hindi binabasa lamang. Sabi nila, hindi na natin kailangang ipaliwanag yan. Maliban lamang na wala kang alam, hindi mo maipaliwanag. Dahil hindi lahat ay pinagkalooban
na ipahayag niya, na maghayag siya ng mensahe ng propeta. May mga taong pinili ang Diyos para ipahayag ito. Saan niya ipapadaan yan? Sa tunay na 5 lupi ng ministeryo. Mga kapatid, the true fivefold ministry. Sila yung mga kinumisyon ng Diyos para ipaliwanag ang malalalim na bagay ng ating Panginoon. Kung ginamit ang propeta ng Diyos sa ating panahon, pag-alis ni Brother Branham, dinistribute niya ang 5 lupi ng ministeryo. At ang Espiritu Santong kumilos, gumamit sa ating propeta sa huling panahon. Yun din ang Espiritu Santo na nag-aanoy sa mga tunay na naghahayag ng salita ng Panginoon. Bakit may kanya-kanyang interpretation? Head knowledge yun. Man understanding yun. Mga kapatid. Kaya sabi na, huwag natin paliwanag, basta kung ano sinabi ng propeta. Hindi ganun. John 1:4, 5:14, binasa na po natin yan. Nasa pang-slide ba ako? Nasa ilan na ako? Nako, ay kalahati pa lang. Okay, di bale. Tatapusin ko siguro hanggang 10:30. May kwan pa. Ilang minuto pa. Okay. Quotation by the prophet, Laodicean church. But now he is standing in the midst of the church. Sino yung he? Ang ating Panginoon sa Kristo. Nakatayo sa gitna ng iglesia, meaning namamagitan siya from the time of Ephesian church up to the Laodicean church, namamagitan si Kristo. Hindi niya inabandon na ang iglesia. Never niyang iniwan, mga kapatid. Bakit? In every church ages, my bride, kahit mangilan-ngilan lamang ang naligtas sa panahon ng medieval time, o yung tinatawag na dark ages of Christianity, nandun ang ating Panginoon. Ipinamamagitan sila. Kahit dito sa ating panahon na pinaka-lukewarm na iglesia, nananatili si Kristo, na sa kabila, nasa labas ang Panginoon at kumakatok si Kristo, namamagitan pa rin si Kristo. Hindi niya iniwan ang kanyang iglesia. Ganon ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin, mga kapatid. Kagaya ni Adan, mas pinili ni Adan na manatiling kasama si Eva, mapunta man sila sa impyerno, dinamayan niya si Eva, hinayaan niyang mahiwalay siya sa presensya ng Panginoon. Yung dati niya pasyalan lang ito, nandun siya sa langit, akyat panaog siya sa spirit world. Hindi pinahalaga ni Adan sa pagmamahal niya sa kanyang anak, ay sa kanyang asawa. Ganyan si Kristo, nahiwalay sa kanyang ama. At sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why thou hast forsaken me? Iniwan ni Kristo ang kanyang ama upang damayan ang kanyang asawa. Walang iba, kundi ang iglesia. Yan po yan. Kaya sabi rito, and he is standing in the midst of the church. As he stands there revealing who is in this last age. Si Kristo ay nakatayo para ihayag ang kanyang sarili sa huling kapanahunan ito. The fullness, yung binanggit ko kanina, the fullness of the Word. He called himself the author of the creation of God. Mababasa niyo sa Revelation chapter 3 pertaining sa Laodicean church. She is the author of creation of God. This is another creation. Another creation pala tayo, mga kapatid. This has to do with the church. Ginagawa ito sa church. This has to do with the church. This is a special designation of himself. He is the creation of that church. Siya ang creation ng iglesia na yan. Ano ibig sabihin ng church? Galing sa salitang Greek word na ecclesia, na ang kahulugan ng ecclesia ay called out. Called out ones. Tinawag ka palabas. Wala na sa church si Kristo. Wala na sa loob ng iglesia si Kristo. Sa Laodicean church. Pastor, kaya nga po ayaw na namin magsimba. Wala na rin naman pala si Kristo sa church. Sa bahay na lang kami. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang church na tinutukoy, universal church. Hinihiwalay tayo from church, from the end-time church. Tinawag tayo, tumawag ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia,
Matthew chapter 25 verse 6, and at the midnight there was a cry made. Lumabas. From denomination, lumabas tayo. Magkasama ang wise and foolish virgin. Nandun sa loob ng iglesia. That is the church. But in the church, within the church, tatawagin ang bride. Within Laodicean church, tatawagin ang bride. Kaya wala na tayo sa Laodicean church. Nasaan tayo? Nasa bride age tayo. Pero nandito tayo nabubuhay sa Laodicean church. Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ay nasa bride age na, wala ka ng impluensya. Wala nang impluensya sa iyo ng Laodicean church. Ano ba ang impluensya ng Laodicean church? You are lukewarm. Number 1 po yan. Kung ikaw ay lukewarm, wala ka pa sa bride age. Nandun ka pa, nananatili ka pa sa Laodicean church. I have need of nothing. Pag ganyan ang katwiran mo, hindi ako nangailangan ng anuman. Kaya kong makipag-usap sa Panginoon, then you are in Laodicean church. Mga kapatid. Ganyan ang attribute ng Laodicean church. Bulag siya. Spiritual blind. Spiritual naked. So, dito, this is the special designation of himself. He is the creator of the church. Anong church? Tinawag palabas. Yan ang church ng ating Panginoon. Okay? The heavenly bridegroom, ang ating Panginoon sa Kristo, created His own bride. Ang ating Panginoon sa Kristo ay naglikha ng kanyang sariling nobya. As the Spirit of God, He came down and created, and the Virgin Mary, that cell from which His body was born. I want to repeat that. He created the very cell in the womb of Mary for that body. It was not enough for the Holy Spirit to simply give life to a human ovum supplied by Mary. Ano ang ginawa ng Espiritu ng Diyos? Ang sabi riyan, nag-create. Sa pamamagitan ni Virgin Mary, inalagay doon yung cell from the body was born. Inilagay sa sinapupunan ni ni Mary, yung binhi ng Diyos upang ipanganak. Inilagay tayo ng Panginoon dito rin sa church, which is the womb. Sinapupunan ng church upang ano? Ipanganak tayo. Nakukuha po ninyo. Kailangan ipanganak tayo. You must be born again. At hindi lahat ng ipinagbubuntis ay ipinanganak. Ang iba ay miscarriage. Naagas. Mga kapatid, may mga naagas. Lahat ba ng nagbuntis ng anak? May mga naagas talaga. Di ba? So, ganun din tayo. So, kailangan dito maintindihan natin ang plano ng Diyos. Hindi ka basta nandirito lang sa church. I hope na naiintindihan po ninyo yung tinatalakay ko. Ako'y nasasawa na sa pagpaulit-ulit ng mabababaw na topic sa inyo, kaya lalaliman ko ng kaunti. Mababaw ba yung topic natin nakaraan? Okay, mababaw daw. At least, magmababaw na intindihan. Okay, tuloy tayo. So, ituloy ko, Brother Jolie. Gusto kong bumalik ulit si Pastor Mambiti, sa sister, para kasama ulit natin sa linggo. Kaya hindi natin tatapusin. Saan na tayo? Laodicean Church, that would have been sinful mankind producing a body, that would not have produced the last Adam. Of him it was said, Lo, a body that thou hast, Father, prepare for me. God, not Mary, provided body. Ang Diyos ang nag-provide, mga kapatid, hindi si Mary. Ang Diyos ang nag-provide ng katawan. Ang Diyos ang nag-provide ng iglesia, mga kapatid, para diyang kailagak ng Panginoon. Wala kang magagawa. Halimbawa, Sister Janice, pwede ba niyang sabihin, Nanay, bakit ikaw naging nanay ko? Di naman pwedeng ganon. Di ba? Halimbawa, si Sister Jelay, Nanay, bakit ikaw ang naging nanay ko? Anong ibig ko sabihin? Bakit dito ako napunta sa church na ito? Wala kang diyan ka inilagay ng Panginoon eh. May purpose yung Diyos sa'yo.
May plano ang Diyos sa iyo. Hindi ka pwedeng mamili kung sino ang magulang mo. Hindi ka pwedeng mamili kung saan church na gusto kang ilagay ng Panginoon. Dahil hindi ka rin pwedeng mamili kung ano ang gagawin sa inyo ng Diyos. Had a clay? Meron bang kapangyarihan ng lupa sa maglulupa o sa magtagagawa ng palyok? Wala. Kung gusto nang magpapalyok, ikaw ay pangit na palyok o poging palyok, magandang palyok, wala kang magagawa. Mga kapatid. Pero isa lang ang kahinat niyan. Nais ng Panginoon, tayo ay isang malulhating kasangkapan. Ipinagmamalaking kasangkapan. Yan po ang purpose ng Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ang nag-prepare. Hindi si Mary, hindi ang church. Kaya ang inyong reliance, hindi sa church, sa Diyos. Pag halimbawa, wala na si Brother Julie, iyan na nagdala sa iyo, magpatuloy ka. Nagamit lang siya ng Panginoon, ginamit siyang instrumento ng Panginoon para ikaw'y madala rito. Nag-backslide siya, huwag kang mag-backslide, hayaan mo siya. Kung yan ay anak ng Diyos, lulumpuhin niya, pipilayan yan. Pag yan ay pilay na, hindi na makalakad, babalik na. Ganon ang buhay, mga kapatid. Huwag kang nakatingin lagi sa kwan. Ang titingnan mo lang si Kristo, the author and finisher of your faith. Okay, isa pa. God, not Mary, provided that body. Mary was the human incubator and she carried the Holy Child and brought him to birth. It was a God-man. He was the Son of God. He was the new creation. Man and God meet and join. He was the first of this new race. He is the head of this new race. Si Kristo, siyang ulo, mga kapatid, ng bagong henerasyong ito. Sabi sa iyo, two lords nga yan eh. Pero sabi ng propeta, si Kristo ang head ng bagong creation na ito. Ng bagong henerasyong ito. Siya ang head, mga kapatid. Siya ang siya ang new creation. Ang Diyos, hindi si Mary, hindi si Diyos si Mary, ha? Tandaan nyo, hindi yan, kung kayo mananalangin, hindi kay Mary. Sa Diyos mismo. Kayo mananalangin kay Mary. Huwag kayong Jesus Mariusip. Ay, pambihira. Diyos ko naman. Okay. Tuloy. You are then, not yourself. You are a new creature. Bagong nilikha ka na. For the Greek, there means a new creation. Bagong nilalang. You've been recreated again. The power of God comes upon you and you become created a new creature. Bagong nilikha ka na. Yung kapangyarihan ng Diyos dumating sa iyo. Binago ka na. Bagong nilalang ka na. Which bring the whole physical being, spiritual being, and everything is subject to the Word of God. No, not no other way. Nagpapasakop ka na ngayon sa salita ng Panginoon. Dahil before the fall, ang tao ay sumusunod sa salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. But, after the fall, may sarili na siyang kaisipan. Kasi ang ginamit ng kaaway ay ang salita rin ng Diyos, perverted word of God. Tunay ba na sinabi ng Diyos na ikaw ay mamamatay? Pumasok ang unbelief sa kanya, kay Eve, kaya siya ay na-deceive. Nadaya siya. Mga kapatid, that is the original sin of a man is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. Kaya anuman ang salita mong narinig, nabasa mo salita ng Diyos yan, and then hindi mo ito sinampalatayanan at hindi mo ini-apply sa buhay mo. Bagamat alam mo na yan ay salita ng Diyos, nabasa mo, narinig mo, and yet hindi mo in-apply sa buhay mo, that is unbelief. Hindi ka talaga sumasampalataya. Mga kapatid. So kailangan 100%. Kailangan pag nabasa mo sa Biblia at ini-apply mo na ito, then, ikaw ngayon ang salita ng Diyos. Pagkain ka na.
spiritual, nagiging pagkain ka na rin. Mga kapatid. Okay? Then, God's only provided place of worship. Then, a new creation, not to be a denomination, but to the Word. Ikaw ay bagong nilikha, hindi ka denominasyon, kundi ikaw ay nasa salita. Kung ikaw ay pinanganak na, hindi ka na babalik sa denominasyon. You are a creation of the Word. Nilikha ka sa pamamagitan ng salita. Binago ang buhay mo sa pamamagitan ng salita. The only thing na pwedeng magpabago sa buhay ng tao ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang matataas na pinag-aralan, kahit ilan pa ang degree. Kahit ikaw ay tapos ng abogasya, tapos ka ng maraming kurso, sasaludo ako sa iyo. Pero it doesn't mean na yan ay pwedeng magpabago ng pagkatao mo. Hindi po. Di sana ay wala sanang nasasangkot sa mga iskandal ng mga flood control project. Ay mga aral naman tao yan. The only thing na pwede lang magbago ng buhay natin ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Because the foundation stone was laid in you before the foundation of the Word. God predestinated be sons and daughter of God. Ang pundasyong bato ay nakalatag na sa atin. Papatong na lang natin ito. Kasi kailangan maingat ka sa pagpapatong. Faith, virtue, knowledge, temperance, tuloy-tuloy po yan mga kapatid. Until mapulfill yung the stature of the fullness of Christ. The old and new creation. Okay, tapusin ko rito. In the beginning, type in shadow, Genesis 1:1 is a physical creation. In the beginning, that is the reality. Yan yung physical creation. Pero yung John 1:1 is spiritual creation. Yan ang beginning of redemption. Panimula ng pagtubos sa kasalanan. May panumbalik ang tao sa imahe at larawan ng Diyos. Mga kapatid. Now, the Logos, which is the Word, is now being expressed in reality form in the person of Jesus Christ, the body. Na ihahayag na raw sa katotohanan, sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang alin? Ang Logos, ang salita ng Diyos, through our Lord Jesus Christ. Si Kristo mismo yung salita na ihayag ni Kristo, mga kapatid. Yung konsepto ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung attribute ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos. Kaya lahat tayo, kailangang ihayag din natin ang kabanalan ni Kristo. Lahat ng nilikha ni Kristo, lahat ng bagong nilalang, mga kapatid, ang iminamanifest na natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. And then, dadaan ka sa tatlong proseso: justification, pag-aaring ganap; sanctification, pamumuhay na may kabanalan; then baptism of the Holy Ghost. Then, adoption follow. You are a new creation with Christ. Bagong nilikha ka na. Kapatid. Bago na. Bakit? Ihahayag mo na ngayon. Kung ano ang inihayag ni Kristo, ihahayag mo na rin. Pero hindi ganun kadali. Dahil ang dinaanan ni Kristo, kailangang daanan mo rin. Ang ininumang saro ng ating Panginoong Jesucristo, kailangang inuman mo rin. Sabi ni Zebedee, yung dalawa kong anak ay isa sa kanan, isa sa kaliwa. Panginoon, pwede ba yon pag nagari ka na? Sabi ni Kristo, kaya ba nilang inuman ang sarong iinuman ko? Kaya po nila yon. Mga kapatid, bawat isa sa atin, magnasa tayo na yung posisyon ng anak ni Zebedee, may posisyon ka ron. Kailangan makuha mo yun. Na paghari ni Kristo in the millennium, kasama rin tayo. Yun ang pakanasain natin. Nagnanasa tayo ng mga ibang bagay, mas higit na pakanasain natin. Na pag naghari na si Kristo in the millennium, kasama ka ron na nakaupo sa kanang luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Nahuhukom ka sa 12 tribo ni Israel. Pero bago mangyari yon, you must be born again. Marami tayong dadaanan.
Kaya kailangan maging matatag tayo. Mga kapatid. Pwede kang tumigil pa samantala. Mga kapatid. Kaya marami di ba? Sabi ni Brother Julian, ang dami kong pinagdadaanan. Sabi ni Brother Alan, ang dami kong pinagdadaanan sa buhay. Daanan mo lang, huwag kang tumambay. Daanan mo lang. Pag tumambay ka naman, ayaw ko na. Susuko ka, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat tumayo. Ama namin Diyos, salamat po sa aming Sunday School. Dalangin po namin na ito po ay napakinabangan ng bawat anak po ninyo sa lugar na ito. Nakarinig na mensaheng ito. Salamat po Diyos. Hanggang sa pagpapatuloy ng aming gawain, kayo lang po ang aming maitaas at maparangalan at maluwalhati. At ang lahat po ng ito ay binabalik namin na may pinakamataas na purit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. God bless you mga kapatid, okay?